Nakakuha lang namin ng mga tunay na email, mga nakasulat na komunikasyon ni Joseph Dagger at ng pamilya niya habang nakakulong siya sa pasilidad ng detensyon sa Arkansas, naghihintay madalas sa Florida para harapin ang kasong sexual na krimen laban sa bata. Marami itong nabubunyag. Pinag-uusapan natin ang komunikasyon mula sa kanyang ama at mensahe sa asawa at bayaw. Pag-uusapan ko ang kahalagahan ng komunikasyong ito, hindi lang sa kwento, kundi pati sa kaso sa batas. Welcome sa Sidebar, hatid ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, bago tayo magpatuloy, kailangan kong sabihin sa'yo ang tungkol sa app na ito na sigurado akong magugustuhan mo. Ang pangalan nito ay Upside. Bakit ko nasabi? Dahil nagbibigay ang Upside ng cashback sa'yo. Oo, may dagdag cashback sa araw-araw na bili gaya ng gasolina, groceries at takeout. I-download lang ang Upside ng libre. Kuning ang offer sa isa sa mahigit 100,000 lokasyon nila, magbayad gamit ang card, i-verify ang purchase, tapos may cashback ka na. Halimbawa, magpapagas o magta-takeout ako. Titingnan ko muna ang mga offer ng Upside. Pagkatapos kong gumastos, lalabas ang pera sa app at pwede ko itong ilipat sa bank account ko. Ang madalas gumamit ng Upside ay nakakakuha ng average na $254 cashback kada taon. Para makakuha ng cashback, i-click ang link o iscan ang QR code at gamitin ang promo code na Sidebar para sa dagdag na 25 sentimo bonus bawat galon sa unang tangke ng gas. Ay may mga bagong lumalabas tungkol sa kaso ni Joseph Dagger na kailangan nating pag-usapan. Si Dagger, na 31 taong gulang, ay nahaharap sa mga kaso sa dalawang magkaibang estado. Napag-usapan na natin ito dati. Sa Florida, bituin ng 19 kids and counting. Si Dagger ay kinasuhan ng felony counts ng malaswang at mahalay na pangmumolestya sa isang biktima na wala pang 12 taong gulang at malaswang pag-uugali na ginawa ng isang taong 18 taong gulang pataas dahil umano sa sexual na pang-aabuso sa isang 9 taong gulang na batang babae noong bakasyon ng pamilya nila noong 2020 sa Florida. Kasabay nito, siya at ang kanyang asawang si Kendra na 27 taong gulang ay nahaharap din sa mga kaso sa Arkansas na tila bahagi na nagpapatuloy na investigasyon. Kinasuhan sila ng mga autoridad doon ng misdemeanor na 4 na bilang ng paglalagay sa panganib sa kapakanan ng isang menor de edad sa ikalawang antas at 4 na bilang ng ilegal na pagkulong sa ikalawang antas. Linawin lang. Hindi natin alam ng eksakto kung anong kaugnayan nito. Posibleng may kinalaman nito sa kanilang mga anak. May 4 silang anak na magkakasama. Ayon ito sa mga ulat pero hindi pa natin tiyak kung ano talagang dahilan. Alam natin na nakapagpiyansa siya, alam natin na pinalaya na siya. Tungkol kay Joseph, napag-usapan na natin ito dati sa Sidebar. Unang beses niyang humarap sa Bay County Court sa Florida at natalakay na rin natin ang pagdinig na yon. Pinatawan siya ng $600,000 na piyansa. Nakapiyansa siya at pinalaya na ngayon. Isa sa mga binibigyang diin natin ay ang mga komunikasyong tila meron si Joseph. Habang nakakulong siya sa Washington County Detention Facility sa Arkansas bago ilipat sa Florida, sinubaybayan natin ang mga tawag niya sa telepono sa asawa niya. Kendra. Tandaan, hindi natin pwedeng pag-usapan yan. Ooh. Mabuti, Travis. Nakakausap ka ba ni Travis? Oo, nakakausap ko si Travis. Sige, magaling. Si ang abogado ko ngayon, hindi ko alam kung alam mo. Hiniling ko sa kanya na maging abogado ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino talagang tinignan natin tungkol dyan. Hindi naman para sa'yo, para lang talaga sa akin. Pwede naman siyang makipagtrabaho sa'yo, pero ako lang talaga. Sabi nila kailangan ko ng isang tao. Para sa kaso na meron tayo na yun, tungkol sa mga bata at iba pa. Ngayon, may mga nakasulat tayong komunikasyon tulad ng email at mga mensahe ni na Joseph at ng pamilya niya, kasama si Kendra. Gusto kong talakayin kung ano ang maaaring ibunyag ng mga ito. Kaya tatawagin ko ang kaibigan ng programa at dati ring Palm Beach County State Attorney, si Dave Arenberg. Dave, salamat sa oras mo. Masaya akong makabalik kasama ka, Jesse. Bago tayo magsimula, ipaalam mo muna sa lahat kung anong ginagawa mo ngayon dahil palagi kang may mga nakakatuwang ginagawa. Meron kang Substack at iba pa. Kaya sabihin mo sa lahat kung saan kanila mahahanap at ang impormasyon tungkol sa ginagawa mo. May Substack ako sa Dave Arenberg at sarili kong law firm, Dave Arenberg Law. Siguro dong matutuwa ang mga kasosyo ko kung ipopromote ko ang firm. Makikita mo rin ako sa ibang social media at gusto kitang makasama dito. Gusto ko rin kasama ka. Una, sa pangkalahatan, ang mga bilanggo at detainee ay may messaging system na pwede nilang gamitin. Ano yon? Parang email o computer? Pwede silang magpadala ng email o tumanggap ng mga mensahe. Paano ba ito gumagana? Kasi gobyerno ito, kaya hindi laging gumagana, minsan mabagal. Sa totoo lang, mukhang nainis si Duggar sa isang mensahe tungkol sa bagal ng email.
Pero oo, sistema ito para makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Sige, dumaan tayo sa ilan dito. At gusto kong pag-usapan kung anong maaring kahulugan ng mga ito. Halimbawa, meron kang mensaheng ito. Iyon ay mula noong Marso 22,26,700 at 57 ng umaga. Kung saan si Joseph, na tila galing kay Joseph ulit, ay sumulat. Hi babe, si Joe ito. Mahirap mag-type sa email system nila dito sa loob. Mabagal ang pag-type. Sinabi ko kay na iparating sa iyo ang ilang bagay. Nasa selda ako ng 2,300, 24 na oras. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita at ang mga bata. Hindi ako sigurado sa sitwasyon ng dalaw, pero sobrang miss na kita. Parang 1 linggo na akong nandito. Mahal kita. Dave, gusto kong huminto muna rito. Napag-usapan na natin ito at magkakaroon pa ng dagdag na usapan tungkol sa kanya na posibleng nasa solitary confinement. Kakaiba ba sa'yo ang sitwasyong yon? Bakit? Bakit kailangan siyang ihiwalay sa iba? Dalawang posibleng dahilan. Baka ginagawa nila ito para sa sariling kaligtasan. Dahil isa siyang kilalang tao, maaari siyang maging target sa loob ng kulungan. Dagdag pa, kinasuhan siya ng mahalay na pag-uugali na kinasasangkutan ng isang menor de edad. Napupunta ka niyan sa, ano nga bang tawag doon? Sa pinakailalim ng totem pole. Totem pole, official? Ibig mo sabihin parang maaari siyang mapahamak? Oh, pwede siyang maging ninja, alam mo yun, kapag inabuso mong isang bata. O di umano ikaw ang di umano? Tinuturing kang pinakamababa sa kulungan, kaya posible kang atakihin. Bukod pa rito, maaring may patong din ng ulo niya. Dahil siya ay isang duger at kilala siya ng mga tao, kaya oo, tingin ko ginagawa nila ito para sa kanyang sariling proteksyon. Gusto kong pag-usapan ng mga komunikasyong ito. Kay Kendra, may mga komunikasyon din kay Ana. Kaya inaakala kong ito ay si Ana Dagger. Kaya ang hipag niya, ang asawa ng kapatid niyang si Josh na nakakulong ng 12 taon dahil sa pagtanggap ng material na may kinalaman sa sexual na pang-aabuso sa bata. Kaya tingin ko, ito ay si Ana. Kaya tingnan mo ang mensaheng ito mula Marso 21, 2026, 11:47 ng umaga. Joseph, kasama ka sa dasal namin, mahal ka namin. Sabihin mo lang kung paano kami makakatulong. Sa tingin ko, may nilagay akong pera sa account mo. Di ko maalala paano gumagana ang tawag at video call. Pakiusap, ipaalam mo lang kung paano ko makakatulong para maayos natin na makatawag ka at makausap si Kendra. Tandaan mo lang, huwag kang magsalita tungkol sa anumang legal na bagay, maliban na lang kung kasama mo ang iyong abogado. Lahat ng sinasabi sa mensahe, tawag at video chat ay nire-record at binibigay sa mga piskal. Nakasolitary ka ba o pwede kang sumama sa pod? Medyo ligtas ang naging karanasan ni Joshua sa Washington County. Kung may concern ka sa kalusugan o kaligtasan mo, sabihin mo lang. Alam kong 2 linggo ang delay ng komisari. Kung malaman mo kung gaano katagal, makakatulong yon. Kung mananatili ka doon ng matagal, siguradong gusto naming magpadala ng ilang mga pasalubong para sa'yo. Nakausap ko si Kendra ng 30 minuto ngayon. Humanga ako sa linaw ng isip, focus at husay niya magsalita kahit mahirap ang sitwasyon. Mahal ka niya. Matatag siya habang kausap ko sa telepono, maliban nang mabanggit niyang 1 buwan pa bago makita ang mga bata. Dumudurog ang puso ko para sa inyong lahat. Alam kong magtatagumpay siya. Baka kailangan lang ng panahon. Si Kendra ay kamanghamanghang babae na umapaw sa biyaya ng Diyos. Isa siyang kayamanan. Alamin ninyo na ang Diyos ang ating bato. Siya ang ating kuta. Siya ang ating silungan. Siya ang ating tagapagtanggol. Siya ang ating lakas. Malalampasan niya ang anumang unos na ating haharapin. Ipinagdarasal kita, mahal kita, Ana. Maraming masasabi dyan, Dave. Una, dahil ba ito sa mga kasong isinampa kay Kendra, kaya di niya makikita ang mga anak niya ng 1 buwan. Ito ay isang bagay na napag-isipan ko na noon sa mga naunang sidebar. Dahil akala ko, narinig ko sa isang recording na may mga bata sa background at ako ay sinabi ko. Hindi siya papayag ang makipag-ugnayan sa mga anak kung may kaugnayan sa kanilang mga kasong kinakaharap niya. Tama ba? Kinasuhan siya ng child endangerment. Ang mga ulat ay nagsasabing may mga kandado sa labas ng pinto ng mga bata. Galing ito sa hindi kumpirmadong source na nakausap ang ilang tao, tama ba? Child endangerment yon kasi paano kung may sunog at nakakandado ang mga bata? Kaya siguro yun ang dahilan. Kapag kinasuhan ka ng child endangerment para sa sarili mong anak, hindi ka na makakabalik o magkakaroon ng kustodya sa mga bata hanggang maresolba ito. Naisip kong interesante ito kasi hindi email ang una naming natanggap, kundi mga tawag sa telepono. Sa mga tawag kina Kendra at Joseph, tila may pagamin. Kailangan naming mag-ingat sa sinasabi. Hindi man direkta, pero parang meron.
At hindi nakakagulat dahil sa simula ng bawat tawag, sinasabi na ang tawag na ito ay nire-record. At pareho nating alam na pwedeng gamitin ng mga piskal ang mga tawag na yon bilang ebidensya sa isang paglilitis. Ano ang masasabi mo tungkol sa bahaging yon? Kapag narinig mong parang sinusulat yun ni Ana sa kanya. Ipinapakita nitong napagdaanan na nila ito dati, hindi na sila mga baguhan. Bilang piskal noon, 12 taon akong nagtrabaho ron. Gustong-gusto namin ang tawag mula kulungan kahit may paalalang nire-record ito. Sa hindi malamang dahilan, parang hindi nila iniintindi yon dahil basta na lang silang nagsasalita ng lahat ng nalalaman nila. Pinakikinggan namin ang mga tawag ng ilang oras at nakakalap ng maraming impormasyon, ganon din sa mga email sinasabihan sila. Ang sistemang ito ay pampubliko at bukas sa lahat. Hindi lang para sa mga piskal, kundi pati sa publiko dahil sa malalawak na batas ng Florida sa pampublikong paglalabas ng record. Kaya alam na nila ito at hindi na sila mga baguhan ngayon, siguro nung una baka may naibulgar pa sila. Ngayon, magiging sobrang maingat na sila. Walang inaasahang privacy pagdating sa mga komunikasyong ito. Lahat ng ito ay maaring lumabas. Lahat ng ito ay posibleng may kaugnayan. Sa tingin ko, ang tanong dito na interesante rin para sa akin at maririnig pa natin ito ng kaunti pa. Kapag pinag-uusapan natin ang pamilya, parang sa isang banda, kahit na may mga kasong kinakaharap sila, may antas ng suporta mula sa pamilya ngayon. Ang kaso ni Kendra ay hindi kapareho ng kaso niya sa Florida. Okay, walang ebidensya na nagsasabing alam niya o sangkot siya o konektado siya sa kaso sa Florida. Pero sa tingin ko, interesante ito pag iniisip mo ang kaso laban sa kanya. At may kaso rin siya sa Arkansas. At makikita mo, kahit sa mga pag-uusap nila, nababanggit nila ito kahit konti lang. Ito ba yung idea na may hindi pagkakaunawaan tungkol sa maaari niyang kaharapin sa Arkansas? Ipinagtatanggol siya sa mga kaso? O hindi naman? Alam mo, hindi yun ang kinakaharap niya. Alam mo, hindi siya basta-basta makakapagdepensa agad. Parang, based sa mensahe ni Ana, parang si Kendra ang mananaig, siya ang mananalo dito. Sa tingin ko, may sinasabi ito sa pananaw nila sa mga kaso. Siguro. Mas magang kaso ito, misdemeanor lang kumpara sa felony. Mukhang gusto nila si Kendra at naniniwalang mabuti siyang tao at ina kaya malalampasan niya ito. Umaasa rin sila sa pananampalataya at iniisip na sila ang magwawagi sa huli. Sa tingin ko, dahil hindi pa natin alam ang lahat tungkol sa sitwasyon ni Kendra, pwedeng sabihin na baka may alam sila na hindi natin alam. Kulang pa talaga ang impormasyon natin ngayon. Pero pagdating sa asawa, mahirap talaga silang ipagtanggol. At inamin niya ito sa isang recording. Ayon sa ulat, inamin daw niya ito sa isang recording. Sinasabing inamin niya ito sa isang detective, nama ng biktima o ng sinasabing biktima. Tama, kaya mahirap sabihin siya ang mananalo. Paalala lang, may komunikasyon din ako mula kay Jim Bob na tatalakayin ko. Mula sa ama kay Joseph, may isinulat siya. At sa tingin ko, interesting ito. Bumalik tayo. Mukhang sumagot si Joseph kay Ana. Ito ay noong Marso 21, 6:23 ng gabi. Hana, salamat sa mensahe. Natanggap ko ang pera. Maraming salamat. Nasa solitary confinement ako ngayon, pero binigyan nila ako ng Biblia. Kaya nakakakuha ako ng lakas habang nagbabasa ng mga awit. Ang hirap lang mag-type dito. Salamat sa inspirasyon. Malaking tulong ito sa akin. Gusto ko ring pag-usapan ng bayaw niya, si Austin Forsyth. Nasawa ng kapatid niyang si Joyanna Duggar. Ang nakaka-interest dyan ay noong naaresto si Joseph, naglabas ng pahayag si Joyanna. Nalulungkot at nababahala talaga ako sa mga lumabas tungkol sa kapatid ko. Nakikiramay ako sa biktima at nalulungkot sa sakit na nangyari. Nagdadalamhati ako ngayong linggo at kailangan ng oras para mag-isip. May mga nauna akong pangakong ipopost pero maglalaan ako ng oras para sa pamilya ko. Salamat sa panalangin. Ngayon, ito ay talagang tugma sa iba pang mga mensahe na inilabas ng mga miyembro ng pamilya kung saan mukhang kinikilala nila hindi lang ang mga paratang. Yan nga ang punto ko. Parang naniniwala silang siya ang may gawa nito. Oo, inosente siya hanggang mapatunayang may sala. Pero malakas ang mensaheng yun. Kaya si Austin Forsyth, ang kanyang asawa, ay tila sumulat kay Joseph noong Marso 25, 2026, 11:41 PM. Joe, si Austin ito. Gusto kong malaman mo na mahal kita. Mahal ka ni Jesus at inilalapit ka niya sa kanya. Hindi ko gustong talakayin dito ang mga issue mo. Dapat abogado mo lang ang kausap mo. Tandaan na kumikilos ang Diyos kahit may kasalanan ng tao para sa kanyang kabutihan. Pinupuri ko ang Diyos na naging malapit kami sa inyo nitong nakaraang taon at kalahati. Alam namin kailangan ni Kendra ng tulong, kaya tinutulungan na namin siya. Mukhang sumagot si Joseph. Maraming salamat sa inyong lahat sa suporta ninyo kay Kendra. Napakahalaga para sa akin
na magkaroon ng pamilyang katulad ninyo. Lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng taong agad tumulong at nariyan para suportahan siya. Mahal ko kayong lahat. At saka pala, itong tawag na ito sa telepono, pakinggan ninyo ito, itong tawag na ito kasama ang asawa niyang si Kendra sa isang bahagi ng tawag. Muli, pinapatibay nito ang argumento. Mukhang nariyan ang pamilya niya para sa kanila. At talagang, Magiging sila. Charles Joy, maraming salamat pala sa akin. At mahal na mahal ko siya. Napakalaki talaga na naitulong niya sa'yo sa lahat na ito. Gusto kong tiyakin na sabihin mo yan sa kanya ng direkta. At gusto rin ni Mama. lala na. Hindi ko alam kung sino pa ang mga kasali. Alam ko yan. Oh, ang guwang. And Camila. May kanya-kanya silang departamento na tinutulungan. Halimbawa, ang ilan ay tumutulong sa mga bata at ang iba naman ay tumutulong sa akin. Ang iba naman ay nag-aasikaso ng abogado. Tumutulong ang mga ito sa negosyo. Alam mo, sa tingin ko, ang buong pamilya, taos puso nilang sinasabi na mahal nila kami at nandito sila para sa amin. Sinabi nila na ayaw nilang mag-decision para sa akin at nandito lang sila para suportahan ako. At nahihirapan ako kasi parang gusto ko lang malaman, alam mo yon, kung ano ba talagang nangyayari kahit papaano. Pero hindi ko kayang pasanin lahat sa ganitong sitwasyon. Oo, sabi niya, kung hindi ka komportable o ayaw mo, tinatanong nila agad ang opinion mo. Ito ang mga sa akin, kaya sinusubukan ko. Kasi gusto kong kayanin lahat at gusto ko ng payo. Pero hindi ko rin. Oo. Pero nahihirapan ako o parang sobrang daming tulong. oo, alam kong mahirap tumanggap ng tulong. Parang No, but you I'm not sure. need it. Kailangan mo ito. alam ko. Why? Sasabihin ko rin na ganun ang nararamdaman ko. I, Hindi ko rin kayang mag-isa ng matagal. Oo. At sa tingin ko, yun din ang na-realize namin bago pa mangyari lahat na ito. Na, uy, kailangan pala talaga natin ng mga tao sa paligid natin. Kasi ang tagal na natin malayo sa kanila. Kailangan lang natin yun. Naging mabuti sa amin ang mapalibutan ng mga tao. Kaya sa tingin ko, maganda na ginagawa mo pa rin yun. Kaya Dave, interesante ito. Kasi parang inaamin nilang pwedeng matulan siya at kumakampi pa nga sila. Hindi nila sinabing di umano'y biktima. Talagang biktima raw. Pinag-uusapan dito ang kasalanan ng tao. May dalawang bagay bang nangyayari rito? At hindi ko ibig sabihin na nilalagyan ko sila ng mga salitang hindi naman nila sinabi. Tinitingnan ko lang ang mga komunikasyon. Maaring naniniwala silang ginawa niya ito, pero sa parehong panahon, sinasabi nilang mahal ka namin. Nagkasala ka, maaari kang makabangon dito. Nandito kami para sa'yo. Sa tingin ko, napaka-interesante nito. Tagma ito sa kontroladong tawag. Yung kontroladong tawag kung saan humingi siya ng tawad. At halos sinabi niya, alam mo, ito ang makasalanan sa loob ko. Binubuod ko lang dito pero tugma iyon sa pananaw nila na ang tao ay mortal at nagkakamali. Kaya sinusubukan nilang tulungan siya marahil pero mukhang hindi siya makakalaya sa ngayon. Siguro, ang isa pang bagay na dapat tingnan dito ay, sa palagay ko mula sa pananaw ng tao, nakakatulong kung may pamilya at mga kaibigan ka sa labas na sumusuporta sa'yo habang hinaharap mo ito. At ngayon, pinalaya na siya. Pero sa tingin mo ba, pwedeng tumayong mga saksi para sa kanya ang mga miyembro ng pamilya niya sa anumang paraan habang tumatakbo ang kasong legal na ito, ang kasong kriminal na ito? Sa paghatol, kasi kung aamin siya sa kasalanan, pwede silang lumapit at sabihin, kagalang-galang mabuting tao siya na nagkamali lang. Inako niya ang kanyang mga ginawa. Kung umabot siya sa paglilitis at napatunayan nagkasala, maaari pa rin nilang gawin yon. Maaari pa rin nilang sabihin, kagalang-galang pag-aanin niyo po ang hatol sa kanya. Dahil nasa hukom pa rin ang desisyon kung ano ang ipapataw na parusa. At may mga gabay sa panghatol. Kapag suportado ka ng pamilya mo, may ibig sabihin yon. Balik tayo sa usapan. Si Joseph ay nagsusulat noong Marso 22 o 26, 2026, alas 8 ng umaga. Anak, pakisabi kay Kendra na naipadala ko ng email ko sa kanya. Baka kailangan pa niyang i-accept. Pakicheck na lang niyang spam folder o iba pang folder. Magpapadala ulit ako ng bagong email sa kanya. Salamat sa pagiging tagapaghatid ng mensahe rito. Mukhang sumagot si Ana at naipadala na kay Kendra. Nasa general population ka ba o solitary na 1 oras lang ang labas mo? Ipinagdarasal kita. Pakiusap, sabihin mo kung paano ako makakatulong. Sabi ni Joseph, nasa solitary ako. Sa ngayon,
1 oras lang ako nakakalabas bawat araw. At marami akong nababasang Biblia. At ito ang tumutulong para manatili akong positibo. Tugma rin ito sa madalas nilang pag-uusap ni Kendra tungkol sa relihiyon. Sumagot si Ana, pwede kang humiling sa chaplain na dalawin ka. At maaari ka rin niyang bigyan ng dagdag pang mga libro. Nakikipag-usap din siya kay Kendra sa telepono para tulungan itong tapusin ang pag-aayos ng mga kailangan. Sumagot si Joseph na alam ko na kung paano ayusin ang kamera para masubukan namin kapag ayos na ang bahagi niya. Tungkol ito sa technical na pag-aayos ng komunikasyon o tawag. Pagkatapos, pila sumagot si Jose, babalik na ako o si Ana. Mahal na mahal ka niya. Ngayon, tatalakayin na natin ang mga komunikasyon kay Kendra. May mensahe rin mula sa kanyang ama si Jim Bob na kailangan kong banggitin. Marso 23, 2026, 8:16 ng umaga. Sumulat si Jose. Tess, kakahanap ko lang ng bago mong contact sa messaging ko. Sana ay okay ka. Mahal kita, mahal. Puso, puso, puso. Mahal kita hanggang buwan at pabalik. Pagkatapos, tila sumagot si Kendra. Nakuha ko ang mensahe mo. Nakuha ko ang mensahe mo. Mahal din kita. Tibayan mo lang. Marso 24, ang saya ng usapan natin na yon. Naniniwala akong galing ito kay Jose. Lagi kong gustong marinig ang boses mo. Sana maganda ang araw mo at mataas ang grado mo. Sa awit 54, ipinagdasal ko yon para sa inyo at pinalitan ko ang mga panghalip ng mga pangalan ninyo. Malaking ginhawa ang dala ng talatang yun sa akin. Lahat ng mga awit na naging mahalaga sa akin ay 8, 18, 54, 86, 91, 111, at 139. Pakinggan mo ang mga ito kapag nagkaroon ka ng pagkakataon. Siguro sa anyo ng kanta, kung kinakailangan, mahal na mahal kita. Si Kendra, ayon sa pagkakasulat, Marso 25, masayang makausap ka. Mahal kita. Sa isang pagkakataon, nagpadala si Kendra kay Joseph ng liriko ng kanta ni Megan Woods na isinulat noong Marso 26, 2026, 28. The Grip. Ang paborito mong kanta, sana paulit-ulit na malingaw-ngaw, sa isip mo ang mga salitang ito. Mahal kita. Babasahin ko ang mga liriko dahil interesante ito at pag-uusapan natin. Ilang ulit mo kailangang marinig ang parehong kasinungalingan bago ka maniwala. Paulit-ulit akong binubuluman ng kaaway. Sa totoo lang, ito na lang lagi ang naririnig ko ngayon. Dati, alam ko kung sino ako. Pero ngayon, pag tumingin ako sa salamin, hindi na ako sigurado. Panginoon, ayoko nang makinig sa kasinungalingan. Ang totoo, ako ay anak ng aking ama. Ipinagmamalaki niya ako at napapangiti ko siya. Ginawa ako sa wangis ng perpektong hari. Wala akong gustong baguhin sa tuwing tinitingnan niya ako. Totoo, tunay na mahal ako ng isang Diyos na mabuti, kahit hindi ako sapat. Hindi ako nabibilang sa kasinungalingan, kundi sa iyo. Yan ang totoo. Kapag pakiramdam ko ay napakaraming ingay na hindi maalis sa isip ko, natatagpuan ako ng langit sa isang tahimik at mahinang tinig, at parang biyaya ang tulog nito. Ipinapaalala mo sa akin kung sino ako kapag tumitingin ako sa salamin at hindi ako sigurado. Panginoon, ayoko nang makinig sa kasinungalingan. Anak ako ng aking ama at ipinagmamalaki niya ako at napapangiti ko siya. Nilalang ako ayon sa wangis ng isang perpektong hari. Tinitingnan niya ako at wala siyang babaguhin. Ang totoo, tunay ako minamahal ng Diyos na mabuti kahit hindi ako sapat. Hindi ako kabilang sa mga kasinungalingan. Sa iyo ako nabibilang. At yan ang totoo. Alam ko kung sino ako dahil alam ko kung sino ka. Nakuha mo na ang ideya, ulitin lang ang ilang parte ng kanta. Dave, hayaan mo magsimula muna ako sa kanta. May gusto ka bang idagdag doon? Kasi sa isang banda, pwede mong sabihin na baka paborito lang niya talaga ang kantang yon. Sinusubukan lang niyang palakasin ang loob niya. O titingnan ba natin ang mga liriko at sasabihin? May sinasabi ba ito sa atin? Ano ang tinutukoy niya kapag pinag-uusapan niya ang tungkol sa lahat ng kasinungalingan? Itinatanggi ba niyang paratang? Kasi sa ibang bahagi ng usapan, parang tinatanggap niya ang responsibilidad. Mahina siyang lalaki na hahanap ng pananampalataya para mapagtagumpayan ang kahinaan ng tao. Sa kabilang banda, yung linya tungkol sa mga kasinungalingan, pagod na ako marinig ang lahat ng kasinungalingan. Ano ang ibig niyang sabihin? Kung walang pagsisisi, maaring gamitin ito laban sa kanya. Para malaman ng lahat, pakinggan niyo ang mga mensahe ni Kendra Joseph na puno ng pagmamahalan. Binabasa mo ang mga mensaheng ito at mga tawag sa kulungan kasama si Kendra. Isa lang itong halimbawa. Alam ko, at yung nga nangyari, kailangan talagang bumagal ang utak ko kasi masyado itong mabilis nung una ako nakapasok dito.
medyo nasagalan bago ito kumalma. Tapos naisip ko, alam mo yun, sa pagtanto ko na, nandito na ako. Kailangan kong tanggapin kung saan ako dinala ng Diyos at maglingkod doon, parang si Jose. Binasa ko ang kwento ni Jose kung paano niya tinanggap, kung nasaan siya at niyakap ang sitwasyon at naglingkod sa Diyos. Oo, totoo yan. Oo, gusto ko manatili kang may lakas ng loob. Pakiramdam ko, hindi ako makasuporta sa'yo ng husto mayon. Kilala ko na ang Panginoon. Ayos ba yon? Kasi may sarili rin ako mga laban na hinaharap ko. Oo. Marami kang ginagawa at pinagkakaabalahan, mahal. Oo, hindi ko lang talaga alam. Pakiramdam ko, kailangan kitang ilagay sa... Sinabi ko nga, sinusubukan ko itong ayusin sa isip ko kagabi. At sabi ko, alam mo yun, ang mga prioridad ko ay ang mga bata. At yun lang talaga ang kaya kong pagtuunan ng pansin. At susubukan kong sagutin ang mga tawag mo. Kailangan ko talagang gawin ang lahat para sa mga bata at sa sarili ko. Kasi hindi ako okay. Sa totoo lang, 7 oras lang ang tulog ko kagabi. Hindi, 6 oras lang nung naunang gabi. At nakakuha ako ng kaunting pagkain. At sa pagtatapos ng araw, nag-ATV ride ako kasama si alam mo na kung sino. At napakasarap ng pakiramdam. Nagtatawanan lang kami habang nakikinig ng worship music. Pero hindi rin namin inawit ng todo. Pag-uwi ko, nakapagkain ako ng konti. At yun na siguro ang pinakamarami kong nakain sa linggo. Nakabawi ako ng konting lakas kaya nakalakad na rin ako. Pero di gaya ng dati. Kaya, hindi ko kaya. Kaya, basta. Sinusubukan kong mag-focus, pero ang goal ko ay siguraduhin na lahat. Alam mo, sinasabi ng mga coach ko dito, na siguraduhin ko, inaalagaan ko ang sarili ko para makagawa ako ng magagandang desisyon para sa mga bata. Kaya ginagawa ko yon. Kaya, hindi ko talaga alam kung paano ako makakatulong sa iyo at kay Darname at sa lahat ng ito. At ayos lang naman yun. Ayos na ako. Kailangan ka ng mga bata. Oo nga, sige, alam ko. Inaalagaan ko na sinasagot mo ang tawag ko dahil nakaka-encourage marinig ang boses mo. And, gusto kong malaman mong palagi kung may isip ang tao mo. Ayos lang bang mga bata? Sa pagkakaalam ko, maayos naman sila. Mabuti naman kung ganun. Sige. Ooh. Hindi ko alam. Alam mo? Hindi ko pa nakakausap si Travis, pero kakausapin ko siya. Dave, ginagawa ko ito dahil napag-usapan natin kung nagkaintindihan sina Kendra at Joseph, pati kung kukuha sila ng hiwalay na abogado. Napag-usapan natin kung pwede siyang maging saksi laban sa kanya sa anumang paraan. Mukhang magkasundo naman sila sa ilang bagay. Merong tinatawag na spousal privilege, kaya malabong maging saksi siya laban sa kanya. Pero may ibig sabihin din na parang kakampi siya nito. Parang naniniwala siya sa kanya, nagtitiwala siya, at kung may paraan lang na makapagpatotoo siya, ipapakita niyang nagtitiwala siya sa kanya sa harap ng kanilang mga anak. Ngunit siya rin ay kinasuhan ng child endangerment. Sa tingin ko, sa penalty phase lang siya magiging bahagi ng paglilitis. Pagkatapos mapatunayan na kasala o umamin, pwede siya magsabi, kagalang-galang na hukom, kilala ko po siya bilang mabuting ama. Isang pagkakamali lang ito. Bigyan siya ng pagkakataong bumangon at huwag tapusin ang kanyang buhay dahil dito. Hindi ko alam ang papel niya sa umanong bakasyon noong 2020 na naging sanhi ng kaso sa Florida kung nandiyon siya o alam niya ito. Pwede ba siyang tawagin ng prosekusyon sa anumang paraan? Meron siyang mga pribilehyo bilang asawa. Siguro, pero lilinawin ko, hindi siya pwedeng magpatotoo sa pinag-usapan nila. Pero maaari ba niyang sabihing may biyahe noong 2020? Nakita niya yon. Pumunta si Joseph doon. Pwede ba siyang tawagin bilang saksi sa ganitong paraan? Tama, pero sa pagkakaintindi ko, hindi siya saksi sa nangyari. Maaring makuha nila ang impormasyon mula sa ibang saksi, kaya di ako sure kung tatawagin siya. Kailangan kong talakayin ng patriarka at matriarka ng angka na ito. Kaya ang nanay at tatay ni Joseph. Sinabi noon ng tagapagsalita ng pamilya Duggar sa People magazine na sina Jim, Bob at Michelle ay sobrang nadudurog ang puso nila sa sitwasyong ito. Sa ngayon, nakatuon sila sa pagmamahal sa kanilang pamilya at pagtulong kina Kendra at sa kanyang mga anak sa mahirap na panahong ito.
Ipinagdarasal nila ang biktima. Mulay, hindi di umani biktima, kundi ang biktima talaga. Hinihiling nila ang kanilang privacy at nagpapasalamat sila sa mabubuting salita at panalangin na ibinibigay ng marami. James Dagar, okay? Jim Bob, Marso 25, 2026, okay? Mukhang isinulat na ito kay Joseph. Joseph, pasensya ka na sa pinagdadaanan mo. Mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Mahaba pa ang tatahakin mo, pero tutulungan ka ng Diyos malampasan ito. Nagkamali ka. Ngunit pinatawad ka na ng Diyos kung humingi ka ng tawad. Mabuti si Kendra at nagtitiwala sa Panginoon. Sobrang pagmamahal niya sa'yo. Maayos ang mga anak mo at nagkakaisang pamilya sa pagtulong. Ilang kapatid na babae at hipag ang nagdala kay Kendra sa labas at naglaan ng oras sa kanya. Nakakatawang kinasuhan at inaresto siya. Kumuha kami ng tulong para kay Kendra. Nagdarasal kaming may basura ang kaso niya. Proud ka sa mga kapatid mong lalaki at nagpapasalamat ka sa kanilang pag-aasikaso sa negosyo at pagtulong kay Kendra. Tanggapin mo na lang ang sitwasyon na yon. Mabuti ang magdasal na kaawaan ka ng Diyos, pero malamang haharap ka pa rin sa mabibigat na konsekwensya sa mga darating na taon. Ipinagdarasal ko na magdala ang Diyos ng ibang Kristiyano sa buhay mo para palakasin ka at makakay mo rin ang iba kay Kristo. Kahit nasa kulungan ka, sasamahan at tutulungan ka ng Diyos, pati na ang pamilya mo na malampasan ito. Si David ay nagkamali, pero nagsisi at naging kalugod-lugod sa Diyos. Tulad ni Jose na nakulong, pwede ring maganda ang kalabasan ng masamang sitwasyon para sa iyo. Mahal kita, nagmamahal itay. Patuloy kitang ipagdarasal. Huwag sumuko, magtiwala ka sa Panginoon at hindi sa sarili mong unawa. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Marami yang ibinubunyag. Una, ano masasabi mo sa pahayag na yan? Pangalawa, pwede bang gamitin yan ng mga piskal laban kay Jose? Hindi, maliban na lang sa pangalawang punto kung meron talaga siyang aktual na impormasyon. Kung naniniwala lang siya sa paratang at sinabing may mali kang ginawa, hindi ibig sabihin material na saksi siya. Gusto ko lang talagang maintindihan kung bakit siya naniniwala sa mga paratang na ito. Ano ang alam niya? Ano ang nangyari nun? May iba pa bang biktima nun? Para sa akin, mas maraming tanong kaysa sagot ito. May nag-ulat na kasama ni Jim Bob si Joseph sa unang pagdinig niya sa korte sa Florida. Nakakainteresanteng banggitin ito. Alam mo parang ganito, mahal lang ama ang anak niya pero sa parehong panahon, parang may isa pang mensahe na hindi nila sinasabing, hayaan mo nang umusad ang legal na proseso. Ganap siyang inosente rito. Magkakaroon siya ng pagkakataon sa korte. Wala muna kaming komento sa ngayon. May pagkampi sa di umano'y biktima at tila naniniwalang baka may sala siya. Ayokong pangunahan ng sasabihin nila, sinusubukan ko lang intindihin ito. Ganun niya ang lumalabas. Baka yung karanasan niya sa isa pa niyang anak na si Josh ang nagdala sa kanya sa puntong ito, kung saan iniisip na lang niya na kapag may paratang laban sa'yo, siguradang may kasalanan ka. Hindi ko alam. Interesante ito. Tingnan natin kung saan hahantong. Dave Arenberg, gaya ng dati, ikinagagalak kitang makita. Salamat sa oras mo. Salamat, Jesse. At yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, mangyaring mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo kumukuha ng inyong podcast. Panurin kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram, at sa News Nation show na Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes, 11 PM Eastern hanggang sa muli mga kaibigan.